Pinabaklas ng Transportation Department ang mga X-ray machines sa ilang MRT stations para mas mapabilis ang pagpasok ng mga pasahero. At nais din nilang paagahan ang mga biyahe ng tren sa gitna ng nakaambang rehabilitasyon sa EDSA. Saksi, si Joseph Moro. Nitong Marso, in-extend ng 1 oras ang operating hours ng MRT3. Ginawang 10:25 ang entrance closing sa North Avenue tuwing weekday at 9:25 tuwing weekend. 11:04 p.m. naman nagsasara ang entrance ng Taft Avenue tuwing weekdays at 10:04 p.m. tuwing weekend. Pero ang gusto ngayon ng Department of Transportation, palawigin ang operasyon sa pagbubukas ng MRT. Sa gabi kasi medyo sagad na tayo na halos 11 o'clock na nagsasara ang MRT3 and kailangan ng maintenance time. Pinipigit natin ngayon na from 4:30 a.m. ang pag-umpisa, gagawin nating 4 a.m. Pinipigit ko pa yon sa ating maintenance operator. Ang MRT ang isa sa mga aasahang sasalo sa mga pasaherong iiwas sa EDSA kapag sinimula ng rebuild nito sa June 13 na sasabayan ang pagbubukas ng klase sa June 16. Yung mga may sasakyan na nanggagaling sa Magayo, pwede silang mag-park sa mga malapit sa mga stasyon ng tren and magte-tren sila o magbubus sila. Kaya naman gusto nilang alisin ang iba't ibang nagdudulot ng pagkaantala gaya ng X-ray machine na bahagyang nakakabagal daw sa pag-usad ng mga pasahero. Medyo malilit na ako eh. For safety reason. Okay, pero pag marami kayo? Carry lang kasi willing to wait naman din ako. Binaklas na ang X-ray machine sa Bonnie Avenue Station at isusunod ang mga nasa iba pang istasyon ng MRT. Ang kapalit pagpapakalat ng mga K9 unit at mga heavily armed na tauhan ng Coast Guard. Sa halip ng mga X-rays, mga ganitong metal detector na lamang at yung mga bomb sniffing dogs ang ipapalit ng DOTR na pang-security measure sa mga MRT stations sa susunod na linggo. Ito raw ay para mas mabilis yung pagpasok ng mga pasahero. May ilang kinakabahan sa pagtatanggal ng mga X-ray machine. No, please don't go. Kasi para sa aming mga pasahero, importante talaga siya. Nag-increase tayo ng visibility ng Coast Guard and other enforcement visibility na medyo kamukha sa ibang bansa, ang mga baril, malalaki, mahahaba para deterrent, no? Kasi yun ang nakita natin sa ibang bansa ginagawa. Gusto ring alisin ng DOTR ang ganitong eksena na halos 1.5 oras pumipila ang mga pasahero, lalo na noong 10 pa lamang ang tren ng MRT. 20 tren na ang umiikot ngayon tuwing peak hours at planong dagdagan ng 3 ng DOTR. Ang dating pagpila na umaabot sa 30 to 45 minutes, magiging 5 hanggang 10 minuto na lamang. 30 minutes ang mawawala sa pila time at sa travel time ng mga kababayan natin. Babaklasin din at aayusin ang signage na ito na napulaan sa social media dahil hindi raw mabasa ng maayos dahil sa kulay at disenyo. Ang signages at ang wayfinders sa mga airport, train station, napaka-importante niyan. Kasi nagdadagdag yan sa kaginhawaan ng experience ng mga commuter. It needs to follow standards. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.